Ang baba ng wow, hindi ka naman sa Rapid naman. Sino sa inyo ang nakakalam ng definisyon ng pag-ibig? Sabi ng tatay ko, ang pag-ibig daw ay pagsasakripisyo. Kung gaano kaganda ang gawin ng isang bagay para sa taong mahal mo kahit ito'y kasasakit mo, o ng mga taong nasa paligid mo, kagaya ng pinagbuksan niya ng pinto, ang aming luha ang ina, para sumama sa iba. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Ang paulit-ulit ng sanggit habang naglalakad palabas si mama. Ang sabi naman ng nanay ko, ang pag-ibig daw ay pagiging masaya. Hindi lang ito basta isang saya, ito'y kakaibang pakiramdam na parang ang puso mo'y ice cream na tinutunaw ng dahan-dahan sa mahinang apoy ng kandila. Ice cream tsaka kandila, hindi siya perfecto ang kombinasyon. Andrew, hindi perfecto ang pag-ibig. Yan naman ang sabi ng lola ko. Ito'y kape sa tanghaling tapat, sopas na may ketchup, at iba pang bagay na hindi tugma para sa isa't isa, pero hindi sinabing hindi sila pwede dahil sa pag-ibig, lahat ay posible. Nung una, akala ko ang pag-ibig mas marami, mas masaya. Akala ko ang pag-ibig ay tropeyong may uwi at mababaw ko sa aking pagtulog at kinabukasan, ito'y korona ng aking may susot at may pagmamalaki ko sa aking mga kaibigan. Pwedeng itabi ko sa drawer, ilagay sa bulsa, sa ilalim ng unan. Kapag gusto kong ako lang, walang label ng pag-ibig. Pero mali pala. Kasi ang sabi niya, ang pinakita niya iba, ang pag-ibig ay hindi lang pagtangga, ay hindi lang pagsasakripisyo. Gaya ng pagliban sa isang buwan, sa galang isang buwan ng nakaplano para dalawin ang nilalagnat na ako. O di kaya, kahit na gusto natin mag-late night walk, sa Intramuros, sa Luneta, o kahit sa pinakamalapit na mall, hindi pwede. Kahit hanggang alas 10 ka lang. Kundi pagtanggap din ng pag-ibig ay hindi palaging masaya. Nandiyan ang malilit na away mula sa pagpili ng kakainan, sa tagal kong kumilos, sa hindi mo paghawak sa aking kamay, sa hindi ko paghawak sa iyong bewang. Hindi tayo perfecto. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang naging definisyon ko ng pag-ibig sa loob ng mahabang panahon. Ang aking sunshine. At palubog na ang araw ngayon, mahal. Kailangan ko lang magpahinga. Gayun din ang tulang isinulat ko para sa iyo. Kasabay ng pamamaalan. Kaya pagtapos ng tulang ito, para sa nag-iisang definisyon ko ng pag-ibig, pahala. Kung sakali man na makatagpo ka ng ibang mamahalin, sana hindi mo matagpuan ng pag-ibig ko sa kanya sa gayon. Hindi mo rin siya pagtaksilan. Sana, kung makakatagpo man ako ng ibang mamahalin, sana hindi ko matagpuan ng pag-ibig mo sa kanya. Na makatulog ako ng payapa sa gabi, sana. Kung makatagpo ako ng ibang mamahalin, sana. Sana hindi na ikaw. Yun po para sa unang piyesa. Sana. Para sa pangalawa, ako ating sana kasi. So, para po sa pangalawa, pabasahin ko na lang. Kasi, ang lamig-lamig pala dito. Ganito pala sa Abu Dhabi. Tsaka sarap po na pagkain nila, order po kayo. So, wala na, trip ko lang ikwento. Ang pangalawang piyesa ko ay tungkol sa meron akong naging ka-situationship dati. So, parang high school kami noon. Tapos, ayun lang, ka-situationship kami, high school. Tapos, in love kami. So, ang title po dito ay Loki. Medyo matagal na tayong nag-uusap at kapag tinatanong ko sa'yo kung ano ba tayo, palagi mo lang sinasagot na gusto mo ko. At iyon ang mahalaga.
At ako naman tong si Tara nakarinig lang ng gusto at mahalaga sa isang sentence, masaya na. Sino ba naman hindi, di ba? Pero magdadalawang taon na pala rin natin niyaya po sa pinahalikan ng isa't isa, no? Magdadalawang taon na rin pala natin hinahalikan at niyaya po sa isa't isa. Boss! Bossing! Manid ka ba, boss? Buti pa yung mga binibigay na remit goods, kahit expert, may label eh. Tayo kayo, Wen, no? Kailan ba tayo mag-holding hands sa tuwing tayo naglalakad? Naalala ko nung isang beses, naglalakad kami sa may tulay, medyo madilim pa nga nun eh. Tapos biglang may please sumapak sa akin. Nagulat ako eh. Akala nila mandapper ako. Hindi nila alam. Ako naman talaga itong inorder mo. Aww. Binigay ko na nga sa'yo lahat eh. Wala na ang natira sa akin. Kawawa naman ako. Lord! Kung naririnig mo man ito, ilang character development pa ba ang kailangan kong pagdaanan ba? Ang hirap ng broken heart sa Pilipinas, Lord! Ang mahal ng presyo ng bilihin. Ayoko mag-broken hearted, wala akong pera. Pero naisip nyo na ba, paano kung merong incentive sa mga broken hearted, di ba? Parang, oh, sige lang, saktan niyo pa ako! Basta may pera. Pero hindi eh. Wala. So masisisi niyo ba ako? Nag-i-stay ako sa ganitong sitwasyon. Sa gate mo na lang ako sunduin. Baka makita ka ni Kuya. Kasi sa subdivision sila nakatira eh. Tsaka parang only child siya. So sino yung kuya niya, di ba? Kapag sinusundo ko nga siya minsan, ang pagpapakilala niya sa akin, driver daw ako sa Move It. Move It? Nakabike? Paano yung boss? Isang beses sumakay kami sa jeep. Nung una akala ko may putok ako eh. Kasi sa tuwing sumasakay kami ng jeep, palagi na akong sa unahan pinapaupo. Tapos siya sa kabilang jeep. Akala niya siguro hindi ko napapansin. Kasi tuwing maglalakad kami magkahawak ng kamay, pasipin lang nilalaglag ang kanyang mga libro. Kapag may nakikita kami kakilala niya. Oh, Nay! Alam ko na iniisip niyo, tanga ako. Bakit ako nagsisettle sa ganito? Hindi ko rin alam eh. Kahit na parang disposable vape lang ako sa'yo. Wala. Baka nakakalimutan mo lang na tao ako, nasasaktan, nalulungkot, napapagod, umiiyak. Hindi ako generated back. Tao rin ako. Just in case lang nakalimutan mo. Diba parang palagi naman kasing ganun eh. Nakasanayan ko na lang din. Palagi naman ako nakakalimutan. Isang beses nga, papasok kami ng eskwelahan, nag-CR lang ako saglit. Nakalimutan niya daw ako. Pero yung bike ko, hindi niya nakalimutan. Kailan ba kasi? Kailan mo ba kasi ako ipapakilala sa mga kaibigan mo? Kailan mo ba kasi papalitan yung putang niyang nickname ko na Cedric Leader, hindi naman ako nagsisimba? One time pa yung ayaw niya ako magsimba. Wala eh, tanga eh, sumama eh. Nagmamahal. Tapos nakita kami ng kaibigan niya. Tangin na mo, biglang mo akong inabutan ng barya. Pulubihan. Pero anong magagawa ko? Pagmalang naman ako. Siguro nga. Minsan naisip ko, siguro nga pulubi ako. Kasi nandilimos ako ng pag-ibig sa iyo. Hey. Nagmalang ako. Mali ba yun? Mali bang magmahal ng totoo? Ang sobra. Ang magmahal ng mahalin pabalik. Ang magmahal. Mali ba yun? Mali bang magmahal? Ang maghangad? Ang hindi kahiya? Mali ba yun? Naliligo naman ako. Sisipil eh. Minsan na nagde-deodorant pa ako eh.
25 pa yun. Kaya sabihin mo, gaano kahirap na tawagin akong mahal sa harap ng ibang tao? Gaano kahirap ang hindi pagsamahin ng gusto mo ako at ang mahalaga sa isang sentence at sabihin mong mahal mo rin ako? Gaano kahirap ang titigan ako sa iyo? Gaano kahirap ang titigan ako sa mata? Kapag nag-uusap tayo, sabihin mo, dahil naniniwala akong mahal mo rin ako. Naniniwala akong balang araw gagana rin ang mga dasal, ang mga gayumang kung saan-saan ko nang binulong. Naniniwala akong balang araw, mamahalin mo rin ako. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang kailan ako magtatago sa iyo? Sa kaliwa? Sa anino mo? Sa konsepto ng tayo hanggang kailan? At doon ko napagtanto na may dalawang klase pala ng pag-ibig mo. Ang mga ipinagmamalaki at ang mga niloloki. Dahil kabit pala ako. Thank you.